Okay, heto na nga, pag-usapan natin itong nangyari kay Senator Marcoleta. Breaking news, itong si Senator Marcoleta ay target na ngayon ng Administrasyong Marcos. Alam naman natin, itong si Senator Marcoleta, siya lang naman ang nag-expose ng lahat ng mga dapat malaman ng taong bayan na ito mga mastermind ng flood control. Alam mo na kung sino, di ba? Si Senator Marcoleta lamang po ang nagpursige na itong mga mastermind na ito ay dapat managot, no? Pero ngayon, ginigipit na siya ngayon ng Administrasyong Marcos. Grabe! Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano po itong nangyari na ginigipit itong si Marcoleta? Mamaya pag-usapan natin yung issue na yan. Pangalawa na ating pag-usapan, meron pong nadiskubre itong PDP laban na yung ICI na yan na ginawa ni Bongbong Marcos ay medyo may tinatabunan. Okay? Anong ibig kong sabihin na tinatabunan, ha? Meron po silang, alam nyo na, may pinagtakpan sila. So meaning to say, hindi po mapagkakatiwalaan itong ICI na ito in the first place. Kasi po, pinipili lang nila yung dapat imbestigahan. At obvious na yung mga mastermind, pero hindi pa rin nila matumbok hanggang ngayon. At meron pong nadiskubre at natuklasan itong PDP laban. Mamaya, ipapakita ko itong balita na ito, okay? At yan, ipaparinig ko sa inyo at sabay-sabay tayong mag-react dyan, okay? At heto, pangatlo nating pag-usapan, itong abogado, lawyer ni Zaldico, nagsalita na. In-interview ito ni Miss Corina, ni Ma'am Corina Sanchez. Tapos, ang matindi pa nito ay naniniwala siya na nagsasabi ng totoo si Zaldico. Paano ba yan? Nasaan na si Zaldico? Mamaya, pag-usapan natin yung mga maiinit at trending na balita, okay? Pero bago ang lahat, guys, tulungan niyo po muna akong i-like at saka i-share itong video na ito, para marami po ang makakita sa video na ito at malaman ng taong bayan na ganito na po ang mga ginagawa ng administrasyong ito, okay? Paki-like, share, don't forget. And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, if this is your first time na manood sa akin, consider na i-subscribe ang channel na ito, Donmar TV, kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan sa YouTube, Kapag mag-subscribe kayo sa akin, updated kayo sa mga trending, mga maiinit na balita sa nangyari ngayon sa bansang Pilipinas. Okay? So without further ado, pag-usapan na nga natin itong bakit ngayon ginigipit itong si Marcoleta. Bakit sa lahat ng mga senador, siya yung ginigipit ngayon? 'Di ba? Kung matatandaan natin, yung pinaka-annoying sa lahat ng sa administrasyon, no? And I believe na naa-annoy sila. They are annoyed of former President Duterte. Kasi alam naman natin lahat ng mga sinasabi ni former President Duterte, naniniwala ang taong bayan. Kapag sasabihin ni Tatay Digong na palpak itong administrasyong Marcos, bangag itong administrasyong Marcos, corrupt itong administrasyong Marcos, naniniwala yung taong bayan. So ang nangyari, anong ginawa ng administrasyong Marcos? Ayan, hinayaan nilang hulihin sa ICC. Nakulong ngayon si Tatay Digong. Ngayon naman, usap-usapan naman si Senator Bato de la Rosa. I believe so, sa sarili kong opinion, naniniwala po tayo na the same ang magiging mangyari dito. Hahayaan na naman nila ang ICC kahit wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa tingin ko, kaalyado itong si Bato ng mga Duterte at natatakot sila rito kapag tatakbo itong si Senator Bato at mananalo muli, siguro Vice President, ano na nila? Tinatrabaho na nila na hindi makatakbo sa 2028. So anong ginawa nila? Ayan na ngayon. At naniniwala tayo, this is my own opinion,
na itong administrasyong Marcos ay kasabwat ito. May contact ito sa ICC. Yan ang sarili kong paniniwala, ha. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa akin, hindi. Especially when Remulla exposes the meron na daw warrant of arrest ito si Senator Bato. So, ayan. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Okay? So, si Bato ang target nila. Ngayon naman, si Bongo, may kaso rin si Bongo. Pinapatulan ngayon ng administrasyon itong tahol ng tahol na si Trillanes na corrupt raw itong si Bongo. Na hanggang ngayon, hindi nila mapapatunayan. Lahat na yan, yung mga Big 5 yata yan, Big 4 ba yan, ng mga Duterte na kampo. Bato, BP Sara, o si BP Sara, itutuloy nila yan, ipapa-impeach nila yan. Siguro sa 2027 yan, 2026, no? Di pa natin alam, kaya maghanda-handa tayo. Ngayon, si Marcoleta, kasi iniisip ngayon ng administrasyong Marcos na baka tatakbo itong si Marcoleta, Vice President ni VP Sara. Kung maalala ninyo, ha, nung pumunta si VP Sara sa Senate of the President, walang ibang pinuntahan si VP Sara, pumunta kaagad sa opisina ni Senator Marcoleta. Ano bang ginagawa ni VP Sara doon kay Senator Marcoleta? Ano ba ang pinag-usapan nila? So nag-analyze tayo doon. Anong sabi ko? Baka pinag-usapan ang 2028 election. Baka sinabi ni VP Sara, Marcoleta, ikaw lang ang tanging nakikita kong senador o na magiging bagay sa akin sa tandem sa 2028 election. You are suited to be the Vice President for me. Okay? Di natin alam. Kasi marami ring nagsasabi na hindi yun gagawin ni VP Sara kasi bagay ni Marcoleta sa Senado. Which is tama rin naman. No? Regardless of what will happen, ngayon, sagabal si Marcoleta sa administrasyong Marcos. Sobrang sagabal talaga. Kasi hindi yan titigil si Marcoleta. Marcoleta is very brave. Hindi yan titigil hanggat hindi mapanagot ang mga korap sa gobyerno. So ngayon, heto po ngayon ang nangyari kay Marcoleta. Pumutok itong issue. Ngayon lang ito, ha, breaking news. Thursday, November 13, 2025. Breaking news. Senator Marcoleta, posibleng kasuhan umano ng COMELEC. Imagine that one. Nung nakita ko ito at nung narinig ko itong balita na ito, tawa ako ng tawa. Tawa ako ng tawa ko. Sabi ko, talagang kung gaano po kalinis itong si Marcoleta, hindi po sila nauubusan ng issue. Nung wala silang napatunayan doon sa insurance company na doon nagtatrabaho ang asawa ni Marcoleta, wala silang na-prove doon na any conflict of interest ng mga diskaya Dito naman ngayon sila. Okay? Kasuhan ng COMELEC. What's the reason? Bakit kasuhan siya ng COMELEC? Posible posible pang kasuhan. Nagparamdam na itong bangag rin na COMELEC chair Nagbabala si COMELEC chairman George Garcia na posibleng maharap si Senator Rodante Marcoleta sa election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents kung mapatunayang peke o hindi tapat ang kanyang statement of contributions and expenditures. Okay, kasi kailangan yan Kailangan yan na i-present nila ang mga dokumento. Sa napaisip ako, sa talino ni Marcoleta, sa pagiging honest ni Marcoleta, meron po siyang reputasyon sa House of Representatives. Dating congressman pa yan. Hanggang ngayon, naging senador na. Dito pa, sa statement of contribution and expenditure during the election, during the campaign, magsisinungaling at sisirain niya ang dignidad niya o ang reputasyon niya.
Malaking katawa-tawa yan, Comelec George Garcia. Ikaw, Comelec George Garcia, halatang-halatang nagpapagamit ka sa administrasyong Marcos. E di syempre, ikaw yung inappoint ni Marcos dyan. Dapat naging neutral ka. Wala ka sanang kinakampihan. Bakit ang mga kaalyado lamang ng mga Duterte ang mga ginigipit mo? Di ba? Oo. Si Marcoleta, lumusot na yan dahil sa gabal sa administrasyon. Gawa na naman ninyo ng kasalanan. Paimbestiga. Ito, hindi sila, sa tingin ko ha, hindi sila titigil. Hindi sila titigil na gusto siguro nilang i-disqualify ito si Marcoleta. Tingnan natin kung hindi ba magagalit ang taong bayan dyan. Ngayon na nakapasok na si Marcoleta, ngayon lang kayo magpalabas niyan? Tingnan nyo gaano ka garapal itong administrasyon na ito. Alam ko naman walang ibang nag-utos niyan. Baka siguro baka lang in my own analysis, Martin Romualdez is still powerful. May duda ako na itong si Martin Romualdez, Zizaldico, at itong si Bongbong Marcos, may contact yan. Siguro nagdududa pa rin ako na nagmi-meeting yan. Pinag-usapan ang politika. Iyang tatlo na yan, duda ko niyan, ito yung tatrabahuin nila, si Marcoleta naman. Grabe guys, sobrang halata na po ang administrasyong ito. Tingnan lang natin kung uubra ba kayo. Kasi magaling itong magpaliwanag si Marcoleta Isasampal ni Marcoleta sa inyong tatlo, kasama ka na dyan, George Garcia, isasampal ni Marcoleta sa mga mukha ninyo. Yan, dokumento na yan. Tingnan lang natin kung hindi kayo mapahiya. Okay? So sa tingin ninyo, kayo mga audience ko dito na nanonood ngayon, ano sa tingin ninyo? Kaya bang mag-falsify itong si Marcoleta na pineke niya ang sinasabing mga dokumentong ito ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures? Naniniwala ba kayong ganyan ka dishonest si Marcoleta? Imagine niyo mas nauna pang kinasuhan nila si Kiko Barzaga, Congressman Kiko Barzaga sa House of Representatives. Sa sobrang daming buwaya dyan sa House of Representatives, inunap nyo pa yung batang congressman na ang layunin ay i-expose itong mga corrupt. Kayo, taong bayan, papayag ba kayo na itong mga matitino na mga government officials, yun pa yung maunang makulong? Tapos happy yung mga nangulimbat sa pera sa bansang ito? Grabe naman. Ilagay nyo sa comment section, naniniwala ka ba naniniwala ka ba na dishonest itong si Marcoleta? Kung hindi ka naniniwala, i-comment mo dyan. Bakit? Okay? Punta tayo sa next natin. Kasi po, itong next po natin na topic ay meron pong nadiskubre ang PDP Laban dito sa mga ICI na ito. Ano ba ang nadiskubre ng PDP Laban? Heto, panoorin natin. May cover-up daw sa investigasyon ng flood control scandal ayon sa PDP Laban. Di raw kasi sabi ng PDP Laban, may cover-up. Yan ang nadiskubre nila. Okay? Ito, panoorin pa natin. Si dating House Speaker Martin Romualdez ang pinsan ni PBBM. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Mahina at hindi raw naging epektibo ang September 21 protest laban sa korupsyon. Ayon sa PDP Laban, hindi kasi malinaw at iba-iba ang gustong ipaglaban ng mga relihista. Pero ito raw ang sigurado, hindi na masaya ang mga... Nabanggit na natin yan sa ating vlog, di ba? Hindi po yung last rally, hindi po naging tagumpay.
Kasi sinasawsawan kasi ng mga artista, sina Vice Ganda, yung paepal na kadramahan ni Vice Ganda, na sana magkaisa naman yung rally na Bongbong resign. Sana magkaisa tayo na yung layunin natin, ipatalsik natin yung presidente. At walang ibang gusto nating panawagan na maimbestigahan si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Yun ang ating panawagan. Yung ibang nagrarally dyan, mapanagot, makulong, mapanagot, sigaw kayo ng sigaw dyan, hindi nyo nga mabanggit yung mga pangalan. Paano yan? Layunin natin, mapatalsik yung mga presidente, ma-question itong si Zaldico at si Martin Romualdez kung saan po napunta yung pera. Totoo bang may kinaugnayan kayo dito sa mga nawalang pera? Ganon sana eh. Paano yung ibang mga nagrarally? Ay nako. Ayaw rin nilang mapatalsik si BBM. Takot rin sila kasi si BP Sara yung papalit. Hindi, gago rin kayo eh. Pilipino, lalo pat lumalaboan nila ang investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Nahahalata raw na merong pinagtatakpan. Lalong-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Puntirya nila si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit daw hindi siya tinatanong o iniimbestigahan samantalang nabanggit na ang pangalan niya na may kinalaman umano sa ghost flood control projects. Dismayado rin si Lambino maging sa simbahang Katoliko kahit na siya ay Katoliko rin. Hindi raw malinaw ang gustong ipaglaban ng simbahan at lumilihis pa umano sa totoong issue. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war nung panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, iniimbestigahan na po yan ng katakot-takot, nadala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Nais ng partido na mabuo ang isang sectoral representation na nagkakaisa ang protesta para panagutin hindi lang ang mga contractor ng flood control projects, kundi ang mga opisyal na nangontrata sa kanila. Magkakaroon ng 3-day nationwide protest para mas maging solid daw ang paghahayag ng sentimiento ng taong bayan. Hinihikayat ng PDP laban ang publiko na Kasi hanggang ngayon, yung inipresentang report ni Bongbong Marcos, wala talaga. Walang nababanggit na pangalan ng mga kongresista o mga government na, alam nyo, hindi po makapaggalaw ng itong mga contractors na ito, hindi po makagalaw ito kung hindi dahil sa mga government officials na ito na nagkontrata sa kanila. 'Di ba? Yung mga, sa totoo lang, siguro, let us say, meron ring nakukurakot itong mga contractors. Pero kaunti lang, no? Kaunti lang siguro, compare ha, kung ikukumpara natin. Let's say, nangungurakot silang ng mga around 10 million. Pero, compared to the government officials na nangungontrata sa kanila, aabot yan ng halos bilyon na mga guys, ang lakas ng ulan dito sa labas eh. Oh, sana hindi nyo marinig, okay? So, itong mga government officials na ito, sobrang malaki po ang kanilang nakulimbat na pera. Sobrang malaki po ang kanilang ninakaw compare dito sa mga contractors na ito. So sila dapat ang uunahin na imbestigahan natin. Bakit ngayon itong ICI na ito, inuuna nila yung mga contractors? 'Di ba? Halatang halata na may cover up. Oh, halatang halata na may cover up. Ayan, super lakas yung ulan dito ngayon ha. Oh, baka bagyo na ito. Oh, play, patuloy tayo. Dito. Lumabnaw ba? Dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe.
So, tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. Sabi po dito ni na parang take 2 na ito itong November 16 na rally. Sana naman kung mag-take 2 tayong mag-rally, sana naman magkaisa tayo sa ating layunin. Yun lang ang ating panawagan dyan, di ba? At kahit isang araw lang ang ibinigay na permit para sa rally, sinisiguro naman ni Attorney Melchor Magdamo, spokesperson ng United People's Initiative, na matutuloy ang mga pagkilos. Nagsumiti na raw siya ng panibagong request para sa karagdagang araw. Kasabay pa ng aktual na rally sa November 16 to 18, may online rally din na gamit ang opisyal na hashtag Rally for Accountability, Justice, Integrity. Magtatapos daw ang kilos protesta sa paglalagda ng Citizens Manifesto sa EDSA at Digital Signature Campaign bilang panawagan ng mamamayan na dapat managot ang mga sangkot. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa totoo lang, no, it's very useless, no, na kung magrarally tayo diyan kung magrarally tayo diyan sa November 16, tapos makisawsaw na naman itong mga artista na ito na sasabihin na naman nila, alam naman natin yung ibang mga artista diyan kapamilya nila yung si Martin Romualdez. Di ba? Sana naman kung mananawagan tayo ng accountability sa mga nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan, sana naman isa yung layunin natin. Unang-una, no? BBM resign. Yun ang isisigaw natin, wala nang iba. BBM resign, BBM resign. Managot ang mga kongresista. Hindi yung contractors ang isisigaw natin. Yung mga ibang nagrarally kasi diyan, especially yung mga aklaan diyan, yung mga akbayan diyan, wala, nagpagulo lang kayo sa rally No? Kung makikita nyo silang magrarally, wag nyong sabayan. Dito lang tayo sa Iglesia ni Cristo magsigaw. Okay? Heto. Panoorin natin itong interview ng lawyer, abogado ni Zaldico. Naniniwala siya na walang kasalanan si Zaldico. Bakit kaya? Okay? Heto, panoorin po natin itong interview na ito ni Corina. At handa na ba kayo? Dito naman po tayo sa legal counsel ni resigned ako Bicol Party List Congressman, the very controversial and the very missing Zaldico, Attorney Rui Rondain. Hello, sir. Magandang araw po sa inyo. Siguro ang una kong tatanong, hindi po ba kayo nagdalawang isip? Ilang beses kayo nag-isip bago ninyo tinanggap ang pagiging abogado kay Ginoong Ko? Hindi naman ganoon katagal. Ang pinag-isipan talaga namin, ako in particular, whether kaya yung load ng firm. Pero kung yung moral issues, Ganon. Paano ho ba nagkakaroon ng meeting of the minds? Kunwari, lalapit po sa inyo yung kliyente. Tapos kontrobersyal. Parang sa ngayon, ang pagpipinta kay Zaldico is public enemy number 1. Parang ganyan, ano? What is your vetting para tanggapin ng isang kliyente? lumalapit yung isang kliyente, hindi ko naman tinitignan whether controversial or hindi. Kasi mas concerned ako whether kung kaya ng firm, yung competence, kaya yung load, yung bigat ng trabaho, at saka kung may conflict. Kung pasado sa lahat ng yun, at saka maganda naman. Teka muna ha. Ang lakas-lakas ng hangin dito guys ha. Para talagang nagbabagyo dito. Hindi ko inasahan ito kasi biglaan na lang itong nag-ulan at malakas yung hangin Okay, patuloy tayo. Sana marinig ninyo ang sinasabi ni attorney ha. Sabi niya, tinanggap niya ang kliyente niyang si Zaldico. Dahil hindi siya busy raw. Tapos naniniwala siyang walang kasalanan yung kanyang kliyente. Okay, ito patuloy. Chemistry namin ng kliyente, mukha namang nagsasabi ng totoo. Mukha namang nagsasabi ng totoo.
So, kahit nga ha, kahit abogado ni Zaldico ay parang nagdadalawang isip ha, sa tingin ko ha, in my opinion ha, unsure. The way he answer, unsure siya. Oh, sa tingin ko, sa tingin ko, nagsasabi naman siya ng totoo. Bakit? Nagdadalawang isip ka? Duda ka ba kay Zaldico, sir? Na nagsisinungaling? Nagtatanong lang kami, ha? Patuloy. Oh, okay. So, in a nutshell, you believe that the cases against Zaldico are all defensible. Oh yeah, You're convinced. I'm convinced. I don't just believe. I'm Can you convinced. summarize it? I mean, can you summarize why it's defensible? Iyon yung sinasabi ko kanina nung press conference, yung press briefing na natabingi na yung narrative eh. Kasi ang lumalabas ngayon, especially coming from some congressmen na maingay na yung insertions, crimen in itself, hindi sa research ko, hindi naman crimen ang insertion, matagal nang ginagawa yan eh. Ito yung kaso ni Congressman Toby Tiangco sa Ethics Committee. Oh, yun. Yung last-minute insertions. Yes. The pinapalabas last-minute niya. nature is not illegal per se. No, in fact, pumapasa yan sa BICAM, sa Big BICAM, tapos pumapasa sa plenary, pinipirmahan ng presidente. And they've been doing this for years. I understand it. Hindi masama yun. Ngayon ang narrative, masama na kagad yun eh. Yes, akala nila yung insertion Correct. illegal. Hindi ito illegal. Hindi illegal. Kinulayan na nila yun. Kaya nga insertion ang tawag. Hindi naman yun yung technical term. May congressional initiative or something. But sige na, huwag na natin pansinin yan. Pagkatapos, ngayon, meron na yung, lagi ko na rin sinasabi ko, na nagiging generic accusation. Na sinasabi, sagutin mo yung mga akusasyon sa'yo. And I keep saying, ano ba yung akusasyon? Sabihin mo na niya sa akin, ikaw sanay ka na dito, di ba? Kapag merong criminal na accusation, sabihin niyo sa akin kung ano yung ginawa ko. Hindi yung pumunta ka dito, sagutin mo yung akusasyon. Up to now, tinatanong ko kung ano yung akusasyon eh. Parang sabog yung akusasyon. Yes. It's like a balloon. Yes. It's like a balloon accusation. Kumbaga, sa ngayon, matindi na ang hinala. Yes. Oh, that is accurate to say. Yes. Matindi na ang hinala. Oh. Pero wala pa po kayong natatanggap na kahit na anong charge sheet, or what do you call that? What? Subpoena or what? Yeah, meron na raw sa PINA, na sa ombudsman, meron dito sa DOJ, pero hindi ko naman nakikita. So, hindi ko rin nakikita yung complaint. Kasi, as you know, no, malaki na exposure mo dito, hindi naman gagalaw ang abogado ang defense. Kung hindi nakikita ko ano yung accusation, hindi namin alam kung anong sasagutin namin. Pag ko sagutin yan, sabi mo muna sa akin kung ano yung ginaakusan ko. Ayan nga, yung congressman, sinasabi siya sagutin yung akusasyon. I keep asking, ano ba yung akusasyon? Wala naman siya sinasabi na evade niya yung issue. So, sa lahat po ng mga press conferences, kapag kayo po ay humaharap sa media at tinanong nila, saan napunta yung 289 billion na insertion na yon? Nakinabang ba siya dito? Nakinabang daw siya ng 21 billion in kickbacks. Ano po ang sinasagot mo? Ang sagot ko dyan, wala siyang pakinabang na kickback. Yung mga insertion, kung saan napunta, excuse me, I assume napunta dun sa implementing agencies. Okay. Kung hindi pinigil ng palasyo, kasi meron din daw na dito, laing dito, so hindi natuloy yun. Kung yung 2025 budget, I understand, mga 50% ang hindi in-implement. So, I don't know kung saan dun yung 21 billion. Kung ang question, apparently, doon papunta yan, meron man tinanggap si Zaldico? Wala. Wala siyang tinanggap. So, wala siyang tinanggap itong 21 billion pesos in kickback. Saan po ba galing ito? Kay Bryce Hernandez po ba galing? Yan pa isa, hindi ko alam kung sino nagsabi niyan eh. Kasi kung sino-sino na nagsasabi niyan, hindi ko narinig siya dyan, but I assume it's one of them. Either si Hernandez or si Mr. Alcantara. I don't know. And your position is, whatever amount anyone thinks that Zaldico may have pocketed or kickback ito, ay kailangan patunayan. Yes. Paano mapapatunayan? Hindi Theoretically, paano mapapatunayan kung tumanggap ng kickback ang isang congressman na nag-insert ang budget? Kung meron kang smoking gun, hand to hand, di ba? From Pedro to the accused, Like a my trail. client, di ba? Well, smoking gun, kung meron kang photograph, di ba? Kung meron kang confession. Pero otherwise, pwede kang may money trail. Like bank accounts. Yes, Like bank accounts. But you'd be foolish to do that. No? Right. Meaning To create a trail. to create a trail. Diba? Ito nga ang sinasabi ko, kung matagal na itong ginagawa, decades and decades and many administrations ago since, then these congressmen know what they're doing at ginagawa nila ito kasi na hindi sila mahuhuli. Okay, so
Yes, that's a good point. In fact, na-mention ko na rin yan. Someone said, I don't remember kung sino, sabi niya, may mga masalin yung mga yan, oficiales na yan, na kung meron kang kickback or may nanakawin ka, ilalagay mo ba naman sa salin mo yan? Obviously, hindi, di ba? And dinidikit ko yan kay representative ko. Tignan niyo yung salin niya. Ang opening salin niya ng 2019 is 4.1 billion. Tumaas nga yan. Up to now, di ko pa rin ako-confirm. 5 billion, I think. Is he foolish enough to put money in his salary, to declare money in his salary, kung hindi legal yung source note? So meaning, sa pagpasok na nung 2019, mayaman na siya. Bilyonaryo na talaga siya. Yes. And what was his business before? Marami. Marami. 44 private corporations. Okay. Ngayon, kapag sinabi po, balik po tayo dun sa 289 billion peso insertion and the 21 billion peso kickback. You're saying kung walang trail, smoking gun, Yan ang claim niya na pumasok si Zaldico bilang kongresista sa 2019, mayaman na raw itong si Zaldico. Umabot na ng mga 4 billion ang kanyang salin, ha? Tapos, tinatanong kung ano ba yung mga negosyo ni Zaldico, bakit ang yaman-yaman niya? Basta ang rami raw, no? Mga korporasyon, marami raw mga corporation ito si Zaldico. So, yan ang claim nila, ha? Oo. Okay, tingnan pa natin. is a witness considered a smoking gun? Sure, so long Pero as pwede rin pong bayaran ng witness, di ba? pwede rin. But all things being equal, kung meron kang witness, so long as credible yung witness. Meaning, when Kapani-paniwala. if you cross-examine dates, mga itsura ng mga Yes. tao, kung saan. Yes. At saka kailangan consistent sa experience of humankind. Hindi naman pwedeng sabihin niya, oh, pumunta nga ako sa Paris, doon ko dineliver yung pera. Tapos, one day lang ako sa Paris. Hindi credible eh. Can you be charged based on circumstance? Sure. Sure. Kung malakas yung circumstance, kasi the law doesn't always require naman direct evidence. Right. Pero hindi pa rin po niyo natatanggap. Wala kayong natatanggap na charges? Wala eh. Wala eh. And a subpoena, hindi a-appear kung hindi naman natanggap ng personal. Oo. Hindi Oo. pwedeng kayo po ang tumanggap for your Hindi client. ako authorized. Under the rules, kailangan hand-to-hand yung subpoena. Parang summons. Oh, Sa civil okay. case, gano'n din. At dahil hindi siya makita, hindi siya mahanap, hindi maibigay yung subpoena. Correct. Hindi pwedeng email. Hindi pa rin. Hindi ko alam kung iniba nila yung rules ng Senado o hindi ko alam yung internal rules ng ICI kung pwedeng email. But parang Bakit hindi na lang siya magpakita? Kung totoong public servant si Zaldico, bakit hindi na lang siya mag-volunteer na magpakita sa Senado o sa korte man lang o doon sa House of Representatives para sa ganun ay ma-answer yung mga tanong ng taong bayan? Kung totoo siyang public servant, ha? Kasi kung pumunta lang siya doon, nagpa-congressman, nagpayaman lang sa kongreso, malaking malaking pagsisisi yan ng taong bayan. Bakit itong si Zaldico binoto pa itong taong ito eh? sense. Right. Kasi And think you don't know about who it. opened his email. Yes, and think about it. Kung wala naman dito yung tao, paano mo ipapwersahin na bumalik? Diba? Hindi naman fair na gagamitin mo yung subpoena mo to force someone who's legitimately out of the country para bumalik. Diba? Think about it. Kung Pilipino ka, nakatira ka, nag-aaral ka sa wherever, sa Massachusetts. Diba? Tapos isi-serve ka ng email, mag-appear ka dito, otherwise papa-arresto ka namin if you don't do. Parang hindi naman yan ka-fair. And nag-aaral ka dun eh, just because. And you kailangan cannot be compelled. You certainly can't be compelled. But yung question is yung justice of having you arrested when you're legitimately not within the jurisdiction. This is the latest I've heard, that they can have him arrested. They can issue a warrant of arrest, but having it implemented abroad, that might be problematic. Oh, okay. What will it take for somebody like him in another country, possibly in a country in Europe where there is no extradition treaty? What does it take for that to be possible? Eh kung no extradition treaty, wala na yun. Kasi he cannot be extradited. Kung may extradition treaty, you go to extradition proceedings. Okay. And yun. what about arresting him? Hindi rin pwede.
You have to coordinate with the local police forces to arrest. Even in a country without an extradition treaty? He can be arrested there? I don't know. Depende sa local law. We're not talking about Zaldi, ah. You're asking in general. Theoretically, Yeah. Okay. For example, I know sa US, I know a little of US law. Hindi mo pwedeng arrestuhin basta-basta yan. Di ba you go to the US, let's say you go to New York, and you come up with a Philippine arrest warrant, they're gonna say, we don't know what that is. Di ba? That's a piece of paper as far as we're concerned. Now, ito pong kanyang pagkakabitaw bilang isang congressman, his resignation automatically makes the ethics committee charge against him null and void. Moot na. Moot and academic. Yes. Okay. So wala na po yun. Wala na. Revised penal codes, malversation of public funds, and falsification of public documents. Ano po yung finalsify niya na public documents? I don't know. Ay, That's hindi the rin thing. alam. Yan na nga yung sinasabi nila. Merong malversation, merong falsification of what? It's not, Corina, law is not rocket science. It's, in fact, sabi nga, it's a matter of logic. Sabi, pag akusahan mo ko na nagnakaw ako, ang tatanungin ko, saan ako nagnakaw, kailan, magkano ba ninakaw ko, paano ko ba ninakaw? Diba? Pag tayo nag-argue sa mga kaibigan natin, ikaw, linoko mo ko. Diba? Kailan ka talinoko, paano ka talinoko? Yun ang mga specifications na kailangan. So, ganyan din. Kung sasabihin natin na nag-malverse siya, magkano, paano, kailan, things like that. What about all this speculation about his connection to Speaker Martin Romualdez? Hindi pwede kung speculation. Okay. Connected naman sila because colleagues sila sa Kongreso. But whether that translates to criminal activity, ibang storya yan. Okay. Diyan walang bali yung speculation. So ngayon, ang tanong nga ng the question of the hour, okay, nasaan si Saldico? Where is he? Hindi ko pa rin alam since you asked me that last week. Right, up I to now, still don't no. know. How does he communicate with you? Phone. Phone. And you don't want to track him? You I can can't. track him. I can't. Ayun ka na. I don't have that skill. Okay. Kasi tatawag ka sa app. Hindi ko nasasabihin sa yung app. Let's say, actually, even if you use a local line, let's say, di ba Smart ang ginagamit ko, lalabas naman doon number mo na Globe. Lalabas lang doon number mo, hindi naman lalabas ang location. Same thing with other apps, no? Like Messenger. Doesn't tell me. Messenger will indicate the number, but it won't indicate your... Kung pagkakataon na payuhan mo, sir, sabihin mo na bumalik ka na rito, haharapin natin ito, di ba? But it's also convenient that you don't know. Yeah, I don't and you don't want to know. I'm curious because I'm chismoso, but as a lawyer, I don't want. You don't want to know. No. But aren't you interested in advising him about, alam mo pare, yung bansa na yun, huwag ka dyan kasi pwede kang mahuli dyan. Hindi ko rin alam. He probably has other counsel. I hope. But he's a congressman. I He hope. can research. Yeah. Ano yan? AI lang yan. ChatGPT lang yan. Malalaman mo na. Okay. Hindi ko rin alam. And regarding his absence, well, the Ombudsman saying, DOJ, yung mga iba pang mga kasama niya, mga congressman, or even Senate President Tito Soto and Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na kung wala kang tinatago, bakit hindi ka bumalik? Hindi ganun yun eh. Ayan nga, ito na naman tayo na bumalik ka. We keep losing track of the fact na meron siyang medical condition. In fact, meron siyang appointment in January. I'm sure. Kasi pinakita niya sa akin yung medical records niya. Next appointment in January. I think the last one was October. So, bakit siya babalik? Anong sasagutin niya? Yung mga generic accusations? Hindi ba nakwento ko nga sa iyo nung nag-show kanong Friday ba yon na pinapakita nga niyo yung mob dun sa Ombudsman? Kung ilagay mo siya dyan, what do you think is gonna happen to him? Di ba? Pupunitin siya ng buhay dun sa mob na yun. Okay. Bakit siya babalik? Wala pa namang accusation. So palagi po ninyo, ito ay parang threat to his life. Oh yeah. Pero wala pa namang mga tumatawag. How credible are those death threats? Nafe-feel niya eh. Kasi ang feeling niya, for example, sinusundan siya. Diba? Ako mismo, natatakot din ako kuminsan eh. And wala naman ako nakikita. It's my imagination. But fear is subjective eh. Who's gonna say na wala ka? And there is no Richter scale. Richter scale for fear. Hindi natin pagsasabihin level ng intensity 1 lang yung fear ko versus intensity 9 yung fear niya. Diba? Ano ba ang sakit ni Ginoong ko? Meron siyang cardiac and a few others.
Oh, Meron siyang okay. cardiac problem. But not enough to make him immobile. No, Oo. not at all. He just needs all these checkups or something. Yes. At saka tests. Wala po kayong inaasahang petsa? May timeline po ba kayo? Kailan siya magpapakita dito? If at all? Wala. A lot of people are saying hindi na babalik yan. Is that reasonable to suspect? It's not an unfair suspicion, pero again, we can't act on suspicion and speculation. Wala naman siyang, as far as I know, wala naman siyang second citizenship. So, How can you prolong being away? Kung paso na yung iyong you can Kung paso extend. I know sa you can US. extend. Oh, sa US, I know you can extend. Oh, okay. Up to a year yata. Or And 18 then you can just months. transfer countries. Sure. Parang ganon. Sure. Okay. So, wala pang mga official charges Na natatanggap. na natatanggap. Yes. And that is legally speaking. Yes. But the summons for him to appear in the Senate Blue Ribbon Committee hearing is political. Well, it's a political process. So, And he's not a politician. I mean, he resigned as a congressman. yeah. Well, I don't mean it that way. I mean it's not a judicial process. Para lang malinaw po kung ano yung legal at ano yung sa politika, no? Or a political Well, may process. legality din yung Senate summons. Ano? Kasi nga, they have the power to issue a warrant of arrest kung hindi ka sumunod. Pero wala pa tayo dun dahil hindi pa nga natatanggap. In fact, tinatanong namin last night kung merong summons na natanggap. Wala naman daw. Wala Sorry, namang subpoena, warrant. Wala subpoena. pang warrant of arrest. Not that I know of. I'd be really, really shocked kung merong warrant of arrest. Kasi, Because? wala. Ang warrant of arrest will only issue pag may kaso na in court na kriminal. Wala ang kaso na criminal in court unless na preliminary investigation. Wala naman kaming natatanggap na subpoena to file a counter affidavit. May narinig ako sa TV na meron na raw subpoena pero hindi ko pa nakikita. Okay, and you say that kahit may subpoena, kung hindi naman niya matatanggap ng personal, wala ring effect. Well, hindi. Kung criminal case, under the rules of court and the rules of the Ombudsman, depende rin sa FINAI, kung hindi mag-file ng counter affidavit yung respondent, pwede sila mag-decision on the basis of the complainant's evidence. Hindi ko alam kung sino yung complainant. It Okay. can't be the ICI because I doubt kung under oath yung report na yun. Ang Right. complaint has to be under oath. Susumpa ka sa fiscal. Can it be the contractor? Pwede, pero hindi ba co-accused siya? Yung mga nag-confess? Yes. Paano sila magko-complain Sila yung Sila principal na akusado. Sila yung nagbigay. Correct. Kumbaga sila yung nagbigay. At saka umamin sila Oo. So, principal accused sila. Mhm. Hindi ko nga alam. Kung totoo lang yun, naririnig ko na chismis na naging state witness na rin sila. Paano nangyari yun? Sila yung umamin na ginawa nila yung krimen. Paano sila naging state witness? Well, people will always ask, bakit naman magsisinungaling ang mga kontraktor at idadawit pa yon? I guess, to answer my own question, iniisip ko, well, pwede ka magtanong na magtanong, pero kung hindi mo mapapatunayan, wala, hanggang tanong ka na lang. Siguro, Sure. ganon. Sure. Saka naghahanap ng kadamay. Yung naririnig ko yung mga contractor na, walang contractor na nagdamay kay representative ko. Meron ba? Ang naririnig ko lang na nagtetestigo yung mga DE, DPWH, yung mga district engineer, sabi nila, para sa kanya daw. We can't act on the basis of... Deliver 50 million at a time. Yeah, kasi hindi lang hearsay, speculation pa. Kasi sinabi lang niya, and daw. So, ang assumption niya, binigay daw. Hindi ba? Ayun. Okay. So, have you had like a one-on-one with the ombudsman already? No. They No reason don't to. call for you? No. They have no reason to. Sino ba naman ako? Well, you're the legal counsel. I mean, you're the representative in these matters. Yeah. So, yun po Kino-confirm po ng abogado ni Zaldico na wala pang legal charges. So, meaning to say, hindi pa kinasuhan itong si Zaldico. So, parang nakakadismaya ang gobyernong Marcos na hanggang ngayon, sobrang bagal po ang kanilang galaw. Na hanggang ngayon wala pang kaso si Zaldico. Hindi syempre yung abogado ni Zaldico ay naghihintay lamang siya. 'Di ba? Naghihintay lang siya. So anong masasabi nyo dito sa usaping ito? Sino ang dapat nating i-blame dito? Bakit hanggang ngayon wala pang napanagot
Hindi pa nga nakasuhan si Zaldico. Oh. Anong masasabi nyo dito? I-comment nyo ha kung tama lang ba ang ginawa ng administrasyon nito. So guys, ayan, umuulan na, no? I have to be fast. So, ano na lang? Yan, nagdagundong na. So, paki-like, paki-share na lang yung video natin. Tapos subscribe sa Donmar TV kung first time mo dito, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.